Amen. Amen. So we are blessed, no? Kalawang performance. Sana nawa na-encourage po tayo. No? And this is it. No? This is it. Ihanda natin ang ating mga puso. No? And pray as silently na gawin ng Panginoon ang ating mga puso na matabang lupa para tanggapin ang kanyang mga salita. So sa pagkakataong ito, makikita natin, ma-evaluate natin ang ating relasyon at pagkakilala sa ating Panginoon. Ang relasyon ba natin is parang Facebook at Friendster pa na status is complicated at saka confused? Nawa hindi na ganun, no? And ang pagkakilala ba natin sa ating Panginoon is like the Athenians, no? Yung mga umattend po ng Bible study, ang ating Acts, no? Like the Athenians na nagtayo ng isang altar na nakasulat doon with the inscription, to an unknown God. To an unknown God. So it is a privilege mo natin ngayon, no? Sabi nga po sa text kahapon, nakasulat, we go back to the basics of our faith. Makikilala natin the only one true God. Amen? So ihanda po natin ating mga puso as I call on to the Lord's servant, Pastor Steve. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli, araw po ng pananambahan natin. Brothers and sisters, napakasarap po kapag kayong buong sambahayan ay naglilingkod sa Diyos. Mga apo, mga anak, ano po. And I hope time comes, tayo po lahat, ganun ang mangyayari sa bawat pamilya po natin. Napakasarap po kapag buong pamilya ay nagpupuri sa isang Diyos na hindi nakikita. And it is a blessing, mga magulang at mga kapatid, kapag yan po ang at nagbibigay, kailanman hindi ka magkukulang, hindi ka maghihirap. And once more, what more kapag kilala po natin ang Diyos. Amen. Napakasarap kapag kilala ang Diyos, brothers and sisters. Amen po ba? And this message, I think it's a plan of God sa atin, lalo-lalo na po tayong mga Pilipino. Actually, this is not my message for today. But 3 days ago, ang Diyos siya mismo ang nagbigay nito, mga kapatid, sapagkat tayo pong mga Pilipino, lalong-lalo na po itong buwan na ito, merong isang malaking events na nangyayari po sa atin ngayon. Ito po yung tinatawag na Semana Santa o yung Holy Week. Di po ba? Lahat natin, tayo po'y nagising sa ganitong mga tradisyon, but brothers and sisters in Christ, ginagawa natin ito, ang reason sapagkat hindi pa natin kilala ang Diyos. Kaya po sinasabi ito ay experience mismo sa aking sarili. From 7 years old, brothers and sisters, that's 1955. I remember, bata pa kami ni Sister Aida. During that time, mahilig po ako mag-attend sa mga tinatawag na mga tent revival sa atin. Amen. And during that time, ang dami pong dumadags ng mga missionary from America.
na nag-evangelize, nagmi-mission sa iba't ibang dako ng Pilipinas. And during that time, sa lungsod po ng Angeles, dahil malapit lang kami sa Clark Air Base, marami pong dumadag sa mga missionary during that time. At isa na po ako sa mga bata na laging nag-attend kung saan-saan po yan. Ang reason, para lang, kasi po noon binibigyan kami ng oat meal. At yung corn starch na tinatawag, yan lang ano ko. Kaya ako nag-attend. Masarap pag umaga yun. Ano po? Napakasarap. At maaga po kaming na-expose sa mga ganitong mga gawain. But since then, mga kapatid, hindi ko alam kung ano talagang pinupunta sa church. So, until na ako'y nagbibinata, 1965. Naging aktibo po ako sa ganitong mga gawain. And 1968, na-born again ako sa Assemblies of God. It's a Pentecostal. Then, nakilala ko po ang aking misis. Then later on, hanggang ngayon, nasa gawain kami ng Panginoon. But, nakilala ko ang tunay na Diyos only last 1998. 2000, naging active na po kami at doon po nag-declare ang Panginoon sa aking buong sambayan. Doon ko lang nakilala ang the only one true God. And this afternoon, brothers and sisters, lalong-lalo na po sa ating mga bisita, it is not coincidence. Hindi po coincidence na naparito po kayo. It is a plan of God. Plano po ng Panginoon yan. Kung kayo po ay na-invite ng ibang kapatiran, it is a plan of God na ginamit niya ang taong yan para marinig mo ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Mga magulang at mga kapatid, spiritually, kung nakikitingnan po natin ang isang Kristiyano, spiritually, nakikita ko po kapag wala po siya sa tamang pananampalataya, para kang bangkay na naglalakad sa daan. At yan po, kapag mababasa mo ang Bible, doon mo lang maalala itong sinabi ko sa iyo ngayon. Amen po ba? At pinapauna ko na po sa lahat. If you are not agree with this message, brothers and sisters, magpasalamat ka sa Panginoon at least nakadating sa ito. But if you agree what I'm telling you, what I will going to tell you this afternoon, brothers and sisters, about the power of God, about one God, magpasalamat ka sa Diyos sapagkat mahal ka ng Panginoon. Lahat tayo po mahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapaamak ang isa man sa atin. Kaya kung tayo po'y nasa tunay na pananampalataya, mapalad ka sapagkat 100% I believe you will be saved. Amen po ba? At bago po tayo magsimula, let's all arise. Tayo po'y tumayo. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal, Diyos na mapagpala, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nasa langit at kami po'y nasa lupa, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong kabanalan. Salamat po, Panginoon, sapagkat dinako mo po kami sa upper room na ito upang ipaayag namin, Panginoon, ng iyong kabanalan at kadakilaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat naniniwala po ako ang iyong kapangyarihan ay nasa aming kalagitnaan sa apong ito. Sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming sariling tagapagligtas. Wala nang iba liban lamang sa iyo, aming Panginoong Yesus. Salamat po sa apong ito. Ito po ang aming samod dalangin na may pasalamat sa natatanging pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. This message, brothers and sisters, lalong-lalo na po doon sa mga hindi nakakapag-attend ng Bible study. Lalong-lalo na po, mga kapatid, doon lang sa tuwing Biyernes nakakapag-attend. Brothers and sisters, hindi po tayo mag-growth
kung Friday lang o Sunday, doon lang tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. But I believe, if you will ask God, buong pusong ilingin po natin sa Panginoon, at least 2 times or 3 times a week, makakadalo tayo sa gawain ng Panginoon. And I believe ibibigay po ng Diyos yan. Sapagkat nasusulat kung anong desire ng ating mga puso, lalo-lalo na po para sa Diyos, yan po ay pagkakaloob ng Panginoon. Brothers and sisters, sa apong pong ito, mga magulang at mga kapatid, kapag ang isang pamilya ay wala sa tamang pananampalataya, nagkakaroon po ng dibisyon. 100%. Sa buhay ko pong ito, mga magulang at mga kapatid, at the age of 64, ano po, siyam po kaming magkakapatid. Ang panganay po namin ay pastor, and the rest, nag-iba-ibang religion po kami. Merong Metodista, merong dating daan, merong lumang daan, merong daan bako-bako. Iba't ibang nagiging pananampalataya. Subalit mga magulang at mga kapatid, nakakalungkot. Lalong-lalo na po sa atin ngayon, ang daming mga reliyon na sumisibol. Kahit bawat kanto, nakakita po tayo ng mga nangangaral. Ibang pangangaral ang kanilang ginagawa. Subalit ang tao hanggang sa nakikinig lamang. May nagsasabi na pare-pareho lang yan. Hindi po. May nagsasabing, isa lang naman yan eh. Hindi po. Hindi po ba? Lalo-lalo na kapag wala tayong alam sa salita ng Panginoon, yun ang laging dinirison po natin. Amen. Maraming nangangaral, ang lahat nilang pinangangaral, si Kristo. Amen. But ang nakapagtataka, bakit iba't iba ang kanilang pananaw, sapagkat kung titingnan po natin, isa lang ang kanilang batayan, ang Biblia. May nagsasabi, ang Diyos ay 3 persona. May nagsasabi, may Kristo, may 2 Diyos, may Kristo na maliit, may Kristo na malaki, o kung ano-ano. Hindi po ba? Yan ang naririnig natin, iba't ibang paniniwala. Mga magulang at mga kapatid, humingi po tayo ng wisdom sa Panginoon. To tell you frankly, this afternoon, ang Biblia, isa lang po ang doktrina. Isa lang ang doktrina. Ang doktrina ng Biblia, una sa lahat, pinakilala sa atin, ang Diyos ay isa lamang. At paano naging isa ang Diyos? And this afternoon, my dear brothers and sisters in Christ, God will reveal something, a special message para sa inyo. Alam po ninyo, tayo mga Pilipino ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. Sa lahat ng bansa sa Southeast Asia o sa buong Asia, mga kapatid, tayo lang Pilipino ang kinikilalang Kristiyano o nandoon ng Kristyanismo. Majority sa mga Pilipino are all Christian. But ano pong meaning ng Christian? Ang Christian hindi naman basta naniniwala ka kay Kristo. Merong mga sinasabing Kristiyano, they don't believe in God, they don't believe in Jesus Christ. Ang sabi nila, si Kristo ay Diyos na maliit lamang. Si Kristo ay tao lamang. Amen. Yan po nakikita po natin at naririnig na paniniwala nila, mga magulang at mga kapatid. Amen. But remember, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Amen. Ang salita ng Panginoon noon, ngayon at magpakailanman siya pa rin. Ang salita ng Panginoon, mga magulang at mga kapatid, hindi po natin pwedeng dagdagan o bawasan. The Word of God is accurate. Amen. Subalit ang nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid, marami pa rin pong sinasabing Kristiyano na hindi nila naintindihan ang mga mensahe na ito. Amen. Kaya ang sabi po ng Biblia, if you lack wisdom,
let him ask God. Amen. Kung wala kang kailangan mong wisdom ng Panginoon, sabihin mo sa Diyos. Ayon po sa James chapter 1 verse 5. Amen. Ba't ang nakakalungkot kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ang ginagamit natin ang ating sariling karunungan at hindi ang karunungan na nagmumula sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, I will not reveal my words to the wise. Amen. Sapagkat ang iniisip nila, mas marunong sila sa Panginoon. To learn the Word of God, dapat magpasailalim tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Magpasailalim tayo sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. That is the technique how to learn the Word of God. Amen. At doon ka lang pagkalooban, sa unang po akong nakitang ng aral na mga ngaral na nagpunta po sa lungsod ng Angeles City sa Pilipinas. At yan po, ang mga ngaral na ito, alam ko, hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Siya po ay nasa Southern Philippines. Marami po siyang mga miyembro ngayon. Ang isang inaangako sa pangangaral na kanyang pinapangaral, mga magulang, mga kapatid, sinasabi niya ang si Kristo, sa kanyang pagbabalik, hindi na apak sa lupa, kundi we will going to meet Him in the air. Maganda yung kanyang mga pangaral, but now, ang kanyang pangaral, si Kristo daw ay nasa lupa na. At sinasabi niya, siya ang Son of God. Siya na si Kristo na nasa lupa na, iba na. Ito namang mga tao na walang kaalaman, mga magulang at mga kapatid, sa salita ng Panginoon, sila po yung nadideceive. Sapagkat yan po ay isa sa mga ula ng Panginoon. Marami pong darating na mga bulaang propeta. At yan po ay babala ng Panginoon na huwag tayong basta-basta maniniwala. Amen. Amen po ba? Kaya mga kapatid, hindi po lahat ng sinasabi nilang born again ay tama. I don't believe that. Hindi lahat ng sinasabi nilang they are apostolic, they believe in church, are one God believer. At meron po sa kanila na sinasabing mga Trinitarian o doktrina. Tayo, hindi natin alam ang mga doktrina na yan. Amen po ba? Hindi natin alam ang mga doktrina na yan. Basta ikaw ay nagsimba, nag-attend sa isang church, hindi mo inaalam ano bang doktrina nito. Hindi natin alam yan. Basta alam mo, born again, nag-attend ka, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, pumasok ka na may emptiness at lumabas ka na empty ka pa rin. Walang pagbabago. Why? Sapagkat ang power ng Panginoon, the power of God is not with them. Amen. Amen po ba? Sana po mga kapatid, if you believe in religion, o may faith kayo na liban sa pinapapangaral po namin, huwag po kayong mag-open. But ang basihan po natin sa app nito, mismo ang Biblia. Because I don't believe in the doctrine of man, I believe only in the doctrine of God. Sa doktrina po ng Biblia. Sa iyo na ang reliyon mo at sa akin na itong Biblia. Ang lahat ng reliyon, kung gusto mo, sa iyo na yan. But ang pananampalataya sa isang Diyos, huwag mo lang alisin sa aking puso. Sapagkat diyan nakasalalay ang aking tunay na kaligtasan. Amen. Amen po ba? Brothers and sisters in Christ, this is the time of awakening. Dapat po magising na po tayo sa tunay na relationship po natin sa Panginoon. Hindi tayo gigising sa pamamagitan ng reliyon, but we will be awake through the relationship to our Lord Jesus Christ. Amen. Ang nakakalungkot sa atin ngayon, mga magulang at mga kapatid, kung minsan ay always imagining sa panahon na ito, maging sa television, nakikita po natin ang mga Pilipino ngayon dumadagsa. May mga taga-norte nagpupunta ng south. May mga south nagpupunta ng norte. May mga norte nagpupunta ng west. May mga west nagpupunta ng south. May mga south nagpupunta ng east. May east nagpupunta ng north. Anong reason?
because they want to spend their vacation, ano po, yung kanilang reunion, kung ano man yan, because it is Holy Week. Amen. Nakikita mo, buong Pilipinas, traffic, lahat ng mga barko, punong-puno, mga aeroplano. It is a peak season sa atin. Lalong-lalo na po, kung pupunta ka ng Pampanga, diyan mo nakikita yung mga nagpapapako na personal. May nagpupunta na Amerikano nagpapapako, may nagpupunta na Apones na nagpapapako, then later on, ano bang nakukuha nila? Ano bang nakukuha nila? Kung alam mo ang salita ng Panginoon, brothers and sisters, hindi mo dapat gawin yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tinapos na ng Diyos at bakit mo inuulit-ulit pa? Ikaw ang nagkakasala. Maliwanag mga magulang at mga kapatid, at bakit walang nagtuturo sa kanila? Sapagkat ang kanilang mga leader ay bulag din. Wala silang itinuturong maayos sa kanilang simbahan, kundi pera, pera, pera ang kanilang tinitingnan. Yan po ang nakakalungkot, brothers and sisters. Yan ang nakakalungkot na nangyayari sa ating bansa ngayon. Ang daming mga bulahang propeta. Imagine, anong makukuha mo kung pasan-pasan mo yung mabibigat? Nakawin na yan. Amen. Amen. Ang Diyos ay hindi patay. Ang Diyos ay buhay na. Hindi na patay. Siya ay namatay, siya ay nilibing, at siya ay muling nabuhay. Yan ang sinasabi ng Biblia. At bakit lagi mong pinapatay? Pati yung paggawit nila ng pasyon. Ano ngayon ang style nila sa Pilipinas? If up. May tono na. Totoo po yan, mga magulang at mga kapatid. May tono. Parang yung tinatawag na rap music. Imagine, kung kilala mo ang Diyos, ikaw ba may sulat ang, alimbawa, may sulat ang girlfriend mo. Ito ba'y papakita mo kung saan-saan o gagawa ka ng issue dyan? Hindi mo gagawin yan, mga magulang. Kasi kilala ko ang girlfriend ko, kilala ko ang asawa ko, bakit mo gagawin yan? Kung kilala mo ang Diyos, brothers and sisters, you have to respect. Because God is holy. Tandaan mo, God is a perfect God. God is a holy God, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ang nakakalungkot, out of millions na Pilipino, kakunti lang po ang nakakilala sa tunay na Diyos. At isa na po ang church na ito. And I believe times God will use this congregation to spread the power of God in the Philippines. At spread natin ang Diyos na isa lang. Wala nang ibang Diyos liban lang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga magulang at mga kapatid, sa pong ito, and I feel, and I believe, paglabas ninyo dito, punong-puno kayo ng blessing sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos, alam po ninyo, kapag hindi mo pa talaga kilala ang Diyos, hindi mahirap magbago sa buhay. And that's one of the signs. Kapag kilala mong kilala ang Diyos, kapag kilala mong kilala si Kristo, na pinapangaral po natin, pinapangaral ng Biblia, sino ka ba para hindi magbago? Kapag ang buhay mo, mga kapatid, routine lang, every day, walang pagbabago, maging sa pananamit mo, pananalita mo, walang pagbabago, it means to say, hindi mo pa kilala ang Diyos. And I can prove you, brothers and sisters. At bakit nangingibabaw yung mga nature mo, yung mga dati mong gawa? Why? Sapagkat wala kang takot sa Diyos. If you fear God, mga magulang at mga kapatid, kahit na ikaw ay nag-iisa sa kwarto mo, hindi ka makakaisip ng masamang bagay. Because you are controlled by the power of God. You are controlled by the Holy Ghost. You are controlled by the Spirit of God. Yan ang Diyos na pinapangaral po natin. Amen. Kung bakit ang dami nating nakikitang born again. Binabandiyan nila, sila yung mga born again, sila yung mga one God believer. But kung titingnan mo sa salamin ng buhay nila, mga kapatid, ang dami mong nakikita mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kung minsan mag-isa trabaho natin, hindi tayo makapag-stay sa isang kumpanya. Ang visa natin, laging na-expired. Iba't iba yung sponsor natin. Iba't iba, kung hindi natin alam kung saan tayo umanap ng mga visa o mga sponsor o mga pre-visa, mga kapatid, there's something to do with your belief in God.
May kinalaman po yan sa relationship po natin sa Panginoon. Tandaan mo, kung hindi ka man maniwala sa akin, bahala ka. But tandaan mo, kapag wala ka sa Panginoon, yes, mayaman naman ako, hindi ako nagkukulang. Oo, maniwala ako niyan. But, sinong nakakalam sa bukas? Isa man sa atin, wala. Brothers and sisters, yan po ay one of my experience in life. Alam ng aking mga anak yan. Before during 1970s, pwede kong ibilang ang sarili ko na isa sa mga milyonaryo sa aming lungsod, mga kapatid, dahil nag-boom ang business po namin ni Pastora. But because ang aming relationship sa Panginoon, ang sabi ko pa noon, hindi na ako magkukulang. Hindi na ako magkukulang. Sapat na itong binigay ng Panginoon. Marami akong mga sasakyan, marami akong empleyado, marami akong lumalaki itong business ng aking furniture. But ang may kasabihan, be not contented of what you have. But dumating po sa buhay po namin mag-asawa, from rag to riches, from riches to rag. At doon ako nagkaroon ng malaking leksyon sa buhay ko. When I came here, nag-apply ako 1982. Nung nakarating po ako dito, ang plano ko, hindi na ako maghihirap. Mga kaibigan ko, nawala. Nung meron ako, nung kasaganaan namin ni Pastor, ang dami namin makilala. Halos government officials sa aming lungsod, kilala ko. Kilala ko, mga chief of police, mga mayor. Sa korte, ang dami kong mga kilala, mga kapatid. But nung dumating ng pagsubok, hindi ko kaya. Yan po ang pinakaleksyon. Why? Nakikita ko. When I recall this thing, mga kapatid, ang nare-recall ko kasi wala akong relationship sa Panginoon. Sinasabi kong Kristo, ba't si Kristo hindi ako kilala? Ang kinilala lang ng Kristo sa akin, yung tinuro ng Katoliko. Yung Kristo na patay, hanggang ngayon nakapako sa krus. Hindi yan ang tunay na Kristo. Ang Biblia nasusulat, there are false Christ, mga magulang at mga kapatid. So hindi tayo nagiging aware. Hindi tayo nagiging aware sa mga bagay na yan. Hindi tayo aware sa mga doktrina na yan. Basta ikaw ay pumasok, ito born again. Hindi mo inaalam kung anong faith, kung anong pinangangaral nila. Hindi mo na tinatanong yan. Basta kung anong sinabi ng pastor, gagawin mo. Why? Sapagkat we are not learning. Amen. We are not learning. Ang doktrina ng Trinitarian, hindi doktrina ng born again yan, kung tutusin. If we will follow the Word of God, ang doktrina ng Trinity, na may Diyos Ama, Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, wala po sa Biblia yan. Ever since, from the beginning of time, sinabi ng Panginoon, dinikla ng Panginoon, ako lamang ang Diyos na nag-iisa. Ako ang Alpha and Omega. Bakit naghahanap ka pa ng Ama? Na nakaupo dun sa trono. Nakaupo si Kristo sa kanang kamay ng Diyos. Mali po yan, hindi po literal yan. Tandaan ninyo, ang Diyos ay nagsasalita sa spiritual. Spiritual ang Panginoon kasi God is a Spirit. Amen po ba? Ang doktrina ng Trinitarian, yan po hindi doktrina ng born again. Kung alam lang ng mga ibang pastor na yan. Kapag ang doktrina ng Trinitarian exclusively sa mga Katoliko lang yan. Ngayon, kung binibilang mo na born again ka, ang ginagamit mong doktrina ng Katoliko, Katoliko ka pa rin. Inalis mo lang yung mga rebulto. Hindi natin alam yan. Inalis mo lang yung mga rebulto, brothers and sisters. But sa puso, Katoliko ka pa rin. Ang turo ng Katoliko, yun ang sinusunod mo. Inalis mo lang si Mama Mary. Inalis mo lang yung mga Barbie doll nandun sa kwarto. Di po ba? Nakakatuwa. But brothers and sisters, awake. Magising na po tayo. Gumising na po tayo. Sapagkat dyan nakasalalay ang kaligtasan mo. Huwag mong hayaan na mamatay ka, diretso ka dun sa impyerno. Make sure kapag namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta. Once na namatay ka, kahit sino, wala nang makakapaligtas kayo. Kahit manalangin ang nanay mo, ang lola mo, ng 40 days, wala na. Ano pang sinasabi ng purgatorio? Walang purgatorio. Walang purgatorio, mga magulang at mga kapatid. Kaangalan po yan. Wala kang mababasang purgatorio dito sa Bible. Basta kapag namatay, makikita mo lang bangin ang pagitan ng mga tao. Nakikita mo na susunog at ikaw ay nandito ka kasama mo si Amang Abraham. Hinahaliw ka ng mga anghel.
Amen. Amen. So mag-start na po tayo. Amen. Alam po ninyo, bago kami aalis sa lugar na ito, purely makilala ninyo ang Diyos. Purely, mga kapatid, wala nang ibang nakaawak sa puso mo. I want you na i-offer na natin ang buhay natin kay Kristo. And I bet you, brothers and sisters, kapag ikaw ay umawak sa isang tunay na Diyos na hindi natin nakikita, 100% hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Amen. Kung saan ka nagpupunta para mangutang, kung saan dako ka ng utang, lagi kang nawawalan, 100%. Kapag makikilala mo ang Panginoon, ikaw na ang aabulin ng mga nangungutang. Totoo po yan, mga magulang at mga kapatid. Amen. Brothers and sisters, pupunta po tayo sa isang senaryo na nangyari sa Biblia. Amen. In the book of 1 Timothy 3:16. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Okay. Ang sabi po dito, and without controversy, ang sabi niya, walang pagtatalo. Wala na po tayong dapat pagtatalunan pa. Amen. Dakila ang iwaga ng kabanalan. Yaong naayag sa laman. Sino ang naayag na sa laman? Si Jesus Christ. Amen. God was manifested in the flesh. Yaong naayag sa laman, pinapagaling banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalatian. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan ang sinasabi ng Biblia. May mahirap ba doon? Ang Diyos sa Old Testament na si Jehovah, upang magampanan niya ang pangako niya kay Abraham. Nakikinig po ba kayo? Upang may pagpatuloy niya ang kanyang mga pangako kay Abraham, brothers and sisters, siya po ay nagkatawang tao. Amen. May pangako sa Abraham na iligtas niya ang kanyang mga binhi. How he can save? Espiritu siya. Espiritu siya. So, ang gagawin ng Diyos, brothers and sisters, siya ay nag-manifest in the flesh. Siya ay nagkatawang tao. At sino ang sanggol na isinilang sa sabsaban? Si Jesus Christ. Amen. Hindi ibang Diyos. Siya rin. Maliwanag po ba? Hindi isang Diyos. Ibang Diyos. Amen. Alam po ninyo, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi natin pwedeng gamitin ang ating karunungan. Dapat ang sabi ng Panginoon, maging bata ka, maging sanggol ka. Gaya ng isang sanggol. Why? Ang sanggol kapag sinabi mo, upo, upo yan. Ang gusto ng Panginoon, magpakumbaba tayo. Sabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Pinapasailalim ko sa iyo ang aking puso't kaisipan at bigyan mo ako ng unawa na pag-aralan ko yung mga salita. That's the proper way in reading the Bible. Hindi yung kunin mo lang, punta ka sa kubeta para lang. Hindi po ganon. Amen. We have to respect the Word of God. Amen. So, justified in the Spirit, sing of angels, nakita, preach unto the Gentiles. Amen. Tayo mga Gentiles, hindi ba yan ang tinuturo sa atin? Believe on in the Word, receive up into glory. Maliwanag po ba? Ang Diyos ay nagmanifest sa laman. Amen. Next slide. Ito po yung isang John scenario. chapter 14, verses At 6 bakit to sumingit 11. yan? Amen. Ang sabi dito, nagtanong po si Tomas
Alam niyo si Tomas, maraming mga bagamat iyan, ang mga disciples na yan, 3 years na nakasama ng Panginoon, but wala silang wisdom. Kasi naman mababa yung mga pinag-aralan nila. Hindi sila marunong. Majority sa kanila, mga fisherman, may mga karpintero, may mga tax collector, kung ano-ano po. Si Judas lang ang napaiwalay sa kanila. Nagtanong si Thomas, Lord, saan ba ang tamang daan? Ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. I am the way at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Kung ang Diyos lang ang Ama, bakit sinabi ni Jesus ito? It means to say, superior siya sa Ama. Huwag nating isipin yan. Kapag binabasa mo ang 4 Gospel, brothers and sisters, always think si Jesus Christ may time na nangungusap bilang tao at may time na nangungusap bilang Diyos. So, dalawa ang nature ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya sinilang bilang tao at siya rin ang Diyos na isinilang na ang Espiritu ng Panginoon, siya ang lumukob. Amen. Siyang lumukob. Katulad mo, may espiritu ka. Tayo, may espiritu, may kaluluwa, mayroong lupang katawan. Amen. Ang espiritu natin, galing sa Panginoon yan. Imposible ba ang espiritu ni Jesus Christ? Siya ang espiritu ng Diyos? Imposible ba yan? Hindi. Ang tao, dahil kulang ang wisdom, iniiba niya. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. 3 yan. 3 persona. Paano persona yung dalawa? Yung Holy Ghost at saka yung Ama, hindi mo nakikita paano persona. Nagmanifest lang sa isang tao, sa isang laman. God is one person only. Amen. Yan ang hindi nila naintindihan sapagkat wala. Diyan sila napili. Kaya lagi kong naisip, ang dami pong naglalakad ngayon, namamatay patungong impyerno. Doon sa Panginoon ko, konti lang. Tama ang Biblia. Ang sabi ni Jesus Christ, ang para sa akin ay kukunti lang. Kapag hindi ka nagbabago sa buhay mo, brothers and sisters, mag-isip-isip ka na. Kapag lagi kang nagkukulang, lagi kang may problema, wala kang peace, lagi kang unstable, maging sa church, hindi mo alam kung saan ka pumunta, so mag-isip-isip na po tayo. And today, brothers and sisters, this is the day that the Lord has made. Para sa iyo. Amen. Isa puso po natin ang message na ito. Verse 7, kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Simpleng salita lang, ba't hindi nila naunawaan? Nagtanong siya, sinabi ka ako ang daan. Tumakas akong daan, nandun po yung mga disciples. Amen. Ang sabi ng Panginoon, kung ako'y nakakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. It means to say, nakikita nila ang Diyos Ama. Hindi lang nila alam. Mabigat po ba yan? Mabigat pang unawain. Tingnan natin yung pagkasulat. At siya'y inyong nakita. It means to say, nakikita mo na. But wala ka lang wisdom. Siya pala ang Diyos Ama. Ang Diyos na hindi nila nakikita during the Old Testament times, ang nangungusap kung saan-saan, sa mga banal na dako, mga kapatid, hindi nila alam, yan ang Espiritu ng Diyos. Yan ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Nag-dwell sa sanggol na yan. Maliwanag po ba? Kaya maliwanag po. Wala nang pagtatalo. Bakit ka pa nakikipagtalo na si Kristo ay Diyos na maliit lamang? Tapos ang simbahan mo, ginawa mo na iglesia ni Kristo, tapos hindi ka naman naniniwala sa kay Kristo. What is the sense, brothers and sisters? Common sense lang. Common sense lang. Gamitin mo yung utak mo. Amen. Tapos pinagtatanggol mo pa. Nakikipag-away ka pa. Kung pwede lang, babarilin mo yan eh. Para lang maniwala sa doktrina mo.
Simple lang ang Biblia, mga magulang at mga kapatid. Tandaan po ninyo, ang Biblia hindi po misteryoso. Isipin mo, Diyos, siya pahirapan ka pa. Hindi gagawin ng Diyos yan. Ginamit niya ang salita niya in simple words. Simple lang. Subalit ang tao, pilit siyang gumagawa ng kanyang reliyon. Amen. Isa lang po ang reliyon o reliyon. Yan ang reliyon na sinimulan ng mga apostoles. Amen. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Lord, pakita mo sa amin ang Father God. Sukat na ito sa amin. Hindi na kami magtatanong. Sukat na, tama na. Hindi na kami magtatanong. Amen. Sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panaong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Masakit yun. Rebuke yun. Ang dami, ang tagal mo nang nag-born again, hanggang ngayon, hindi mo pa kilala. Ang tunay na Kristo na sinasamba mo, hindi ba nakakahiya yun? Isipin mo lang, mga magulang, ikaw ay nagbubulay-bulay pag gabi. Isipin mo, born again ka, sasabihin ng Panginoon yan. Kung paraphrase po natin, halimbawa, ang tagal mo na akong kilala mo ang pangalan ko, hanggang ngayon, di pa ako makikilala. Why? Sapagkat ibang Kristo. Yung nakikilala mo. Ang nakikilala mo, yung nakapakusaktos hanggang ngayon. Kung minsan lalagay mo pa sa kabaong yan. Totoo po yan, ilang araw lang. Sa atin, pinakita yung rebulto ni Kristo nung namatay, nandun, parang kabaong. Tapos sumaawit sila. That is not a sign of worship. That is evilness. I can tell you, hindi po tama yun. Anong pagkilala mo sa Diyos? Ang Diyos ba'y patay? Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos, brothers and sisters. Ang Diyos ay kasama natin ngayon. Kasama natin ang Diyos, brothers and sisters. Buhay ang Panginoon. Hindi patay ang Diyos, brothers and sisters. Kung patay ang Diyos, hindi ka sana naparito ngayon. Sino nag-guide sa'yo dito? Si Satanas, hindi ka naman dadalhin dito. Diba? Diba lang kung nanggugulo ka. Iba yung nagdala sa'yo dito. But kung pumunta ka dito na open heart, bukas ang puso mo, tanggapin ko ang salita. Kahit na nasasaktan ka, tanggapin mo sapagkat may sala ka sa Panginoon, you have accept the truth. Amen. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. O ilan sila ngayon? Huwag mong gamitin yung human talent mo. Kapag ginamit mo yan, dalawa sila. Nakikita mo. But kung gagamitin mo yung spiritual, isa lang nakikita mo. Si Brother John, ilan siya ngayon? Isa. May espiritu yan. May kaluluwa yan. Ba't nasabi mo na dalawa sila? Anong klaseng kaisipan yan, brothers and sisters? Amen. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Maliwanag, brothers and sisters. Amen. Yan po ang nakakalunosan po sa isang tao. Amen. Imagine nagsisimba ka, hindi mo alam yung sinasamba mo. Amen. Tapos kapag sinabi ko sa iyo na ako'y naniniwala sa isang Diyos, sinasabi mo, binabandera mo, kulto ka! Paano ka naging kulto? Kulto saan ang Biblia? Isang Diyos lang pinapangaral. Ikaw, anong paniniwala mo? Ang Diyos ay 3 persona. O ilan ang Diyos? Isa. Kulto ka rin pala eh. Mas kulto ka pa sa akin. Meron ka pang 3 Diyos. Ako isa lang. Isa lang. Isa lang ang Diyos, brothers and sisters. Amen.
Ewan ko kapag tinawag ka ng kulto sa labas mamaya, kung babalik ka pa sa Biyernes. But, if you have the power of word sa puso mo, power of God, kahit anong sabihin sa iyo, magalak ka. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, lahat kayo'y dadaan ng persecution. Amen. Magalak ka, brothers and sisters. Amen. So, malamang dito mga kapatid, ang paniniwala ni Felipe, magkaiba ang Ama at si Jesus Christ. Kaya ang sabi ni John sa next verse, nasan siya? John chapter 1, verse 14. Baka isipin niya na hindi ko binigyan ng papel ngayon. Ang sabi dito sa John chapter 1, verse 14, at nagkatawang tao ang Berbo. Amen. The Word became flesh. Mahirap po ba yan? At tumaan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng sa bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Berbo'y nagkatawang tao. Amen. So ilan sila ngayon? Sasabihin mo, dalawa na naman sila. Amen. So isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos, brothers and sisters. Amen. Si Jesus Christ mismo nagsabi. Ha? Si Jesus Christ mismo, anong sabi niya sa next verse? John chapter 10, verse 30. Ako at ang Ama ay dalawa. Ay isa. Sinabi na nga ng Panginoon ako at ang Ama, sabi niya, ay isa. Sasabihin naman ng ibang doktrina, isa lang sa layunin yan. Yan ang ginagawa mo na pilit sinisingit yung wala. Amen. Kaya sabi niya sa Proverbs 30 verse 3, ako'y walang alam sa Diyos sapagkat wala akong pinag-aralan. Inamin niya. At maging sa verse 6 sa Proverbs chapter 30 verse 6, sabi ni Gordon, huwag mong dadagdagan ang salita ng Panginoon. Otherwise, sasabihin ng Diyos sa iyo, ikaw ay sinungaling. Totoo po yan. Sinabi na nga ng Panginoon, siya isa lamang. Ikaw, pilit mo sinasabi na tatlo. Amen. Amen po ba? Okay, ating pansinin mga kapatid, ang mga prophecy ni Isaiah. Balik tayo sa New Testament. Iyan ang mga evidences. Ano po? Alam po niyo sa Old Testament, alos ang Book of Isaiah, dito po nag-declare na ang Diyos ay isa. Nangusap ang Diyos kay Propeta Isaiah, marami siyang dineclare patungkol sa Kanya. If you compare to other major prophets and minor prophets sa Old Testament, in the book of Isaiah, ang sabi po dito, Isaiah chapter 35, verse 4 to 6. inyong sasabihin sa kanila na matakuting puso. Ito po'y prophecy, hindi pa po nangyayari ito. Kayo'y mga pakatapang, huwag kayong mga takot, narito ang inyong Diyos ay pariritong may pangiganti, may kagantihan ng Diyos, siya'y paririto at ililigtas kayo. Isipin mo, ang Diyos, liligtas kami, hindi naman namin siya nakikita. Sabi niya, paririto, paano na makikita? Paano niya may paggaganti? Amen. So, siya'y paririto at liligtas kayo. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag. Amen. At ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. It means to say, ang Diyos na hindi nakikita na yan, balang araw makikita ng tao, siya'y magiging healer. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. That's a prophecy. Nangyari po ba ito? Nangyari po ba itong mga ulan na ito? Tama ang Panginoon.
Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang bawat words na sinabi ng Panginoon, it will come to pass, nangyayari at nangyayari. Kapag sinabi ng Diyos, 100% mangyayari sapagkat is a perfect God. Hindi katulad ng tao. Amen. Ang tayo, ang dami nating mga pangako. Sa kapwa-taong pa lang, pero nasisira na yung mga pangako mo. What more sa Diyos? Amen. Ano pong nangyari after so many years? In the book of Matthew. Matthew chapter 11, verses 1 to 5. At nangyari, amen, ula pa lang ni Isaiah. In the New Testament, ang sabi dito, and it came to pass. At nangyari. Anong nangyari? Itong ula ni Isaiah. Amen. Itong ula ni Isaiah. At nangyari na nang matapos ng masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nangangaral po si Jesus Christ. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan, during the time na bilanggo po si John the Baptist. Binilanggo ni Herodes. Amen. So, habang nasa bilangguan si John, may narinig siyang mga nangyayari sa labas. Ito, naririnig niya ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ng mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamagitan ng kanyang mga alagad. Siguro may bumibisitang mga alagad sa kanya sa kulungan, sabihin nga ninyo, puntaan nga ninyo ito, kung siya na, anong pinasabi? At sinabi sa kanya, at dito, ay nagpasugo siya sa pamagitan ng kanyang mga alagad, at sinabi sa kanya, ikaw ba gayong paririto o iintayin namin na ang iba? Alam ni John ang prophecy. Tanungin nga ninyo itong tao na ito kung siya na ang iniintay natin. Kasi naririnig niya yung mga prophecy na binigay po ni Isaiah. Amen. So anong sabi nila? At sumagot si Jesus. At sa kanila'y sinabi, nagtanong sila sa Panginoon, magsiparong kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Sabihin ninyo, itong naririnig ninyo ngayon at nakikita. Amen. Ang mga bulag ay nakakakita. Tama ba si Isaiah? At ang mga pilay ay nakakalalakad. Ang mga ketungin ay nangalilinis. At ang mga binghi ay nakakarinig. At ang mga patay ay ibinabangon. At sa mga dukha ay pinangangaral ang mabuting balita. Nangyari po ba? Ha? Sino itong pinrapisi ni Isaiah? Mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Maliwanag po ba? Maliwanag. Ilan ang Diyos ngayon? Amen. Praise God. Alam po ninyo, may maging si Paul, meron na po siyang in-advise sa atin. Amen. At ito po ay patuloy pa rin po namin pinapaabot sa inyo. Kaya yung mahilig na kung minsan tayo ay masyadong traditional. Amen. Kung hindi mo pa talagang kilala ang Diyos, marami kang hindi naisusuko. Amen. Yun lang kasabihan, pag may kumakain, aalis ka, hindi ka aalis. Mga superstition na tinatawag. May apekto po sa buhay ng tao yan. Amen. Kung minsan magwalis ka lang paggabi, oy, huwag mong gawin yan. Bukas na lang, sabi ng matanda. Huwag mong gawin yan. Masama yan. Bukas ka na lang magwalis. Ganon tayo. Naniniwala naman. Anong sabi ni Paul? Galatians chapter 2, verses 8 to 9. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumiag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Amen. Ito po yung mga tradisyon. Ayon sa salitsaling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng silibutan at di ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y nananaan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kaayagan ayon sa laman. Amen. Bakit ka maniwala sa mga iba't ibang mga turo?
mga kapatid. Pinakita na ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul sa Book of Romans chapter 1 verse 20, kaya pinakita na ng Panginoon sa atin yan upang wala na tayong maidadahilan pa. Wala na tayong ma-excuse pa. Amen. Pinakita na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Amen. Amen. Ano pa ang mga ula ni Isaiah, mga kapatid, patungkol po sa isang Diyos? Simulan po natin. Isaiah chapter 9, verse 6. Ito po. Ito ang pinakamatindi. Alam po ninyo, nung na-convert po kami, ito po ang isa sa mga binigay na verse ng Panginoon sa amin at yan po ay binigay ng Panginoon kay Pastora. During the year 2000. Ito po ang pinakamatindi sapagkat ang sabi dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Prophecy ni Isaiah, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamaala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. The mighty God, the wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. Sino yung everlasting Father? Yung sanggol na isisirang sa sabsaban. Amen. Maliwanag. The everlasting Father, ang tinutukoy dyan, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pa yung kanyang mga prophecy, mga kapatid? Buksan po natin. Isaiah chapter 7, verse 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Amen. So therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Ano itong tanda na ito? Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God be with us. Amen. God be with us. Nangyari po ba ito, brothers and sisters? Nangyari po ba ito? Nangyari po ito, mga magulang at mga kapatid. After so many years, nangyari po ito sa Bagong Tipan. At saan po na-reveal ito? In the book of Luke. Luke chapter 1, verses 31 to 32. At narito, and behold, maglilihi ka sa iyong tiyan. Ang sabi ng Panginoon kay Mary, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan. Sino si Emmanuel? Jesus. Jesus. Maliwanag po ba? Alam po ninyo, yung bang reliyon, hindi nila tuturo sa inyo. Alam mo, yung tinuturo ko po sa inyo ngayon, yung mga reliyon na iniiwasan nila, yung mga verses na iniiwasan nila. When I'm learning pastoral, mga kapatid, sinasabi ko ito noon, siguro, binibigyan ako ng wisdom ng Panginoon sapagkat bago po ako na-convert, 2 tao ang lumapit sa akin. Magkapareho ang kanilang prophecy. Hindi ko kilala itong mga tao na ito. Hindi ko kilala. May narinig, yung isang nagsabi sa akin, may narinig daw na boses, puntaan mo si Pastor Esting. Nandun siya sa patluan. Sabihin mo, ako'y Diyos, isa lamang. Isa pong sign yan. Hindi ko kilala itong tao. Hindi gawa-gawa po ito. Totoo po yan. Because that is a plan of God. Amen. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ay ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Amen. Kanino po yan? Yan ang tinutukoy dyan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po ba? Brothers and sisters, tandaan po ninyo, ang Ama at si Jesus Christ at ang Holy Ghost ay isa lang po yan. Amen. Isa lang po yan. Huwag kayong magpadaya kay Satan. Amen. Huwag tayong magpadaya. Isa lang yan. At maraming evidences sa Bible
Maraming mga supporting verses, mga kapatid, na nagpapatunay ang Diyos ay isa lamang. Kaya kung babasahin po natin ang poor gospel, maging mabanayad lang ang ating pagsusaliksik, then God will reveal something to you. Kaya kung minsan hindi natin natututuan yung verse, kapag binasa natin, diretso lang. Dapat magbasa po tayo ng word by word. Amen. Katulad po dito sa 1 John. In the book of John chapter 14, verse 26. Okay. Babasahin ko ito, then I will ask something from you. Kung anong pagkakaiba ng verses. Datapat ang mga ngaliw sa makatwid bagay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Next verse. John chapter 15, verse 26. Datapat pagparito ng mga ngaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama sa makatwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama at sa siya ay magpapatuturo sa akin. Anong pagkakaiba ng 26? Nung kanina sa 14:26 at saka ito. Anong pagkakaiba? Ha? Anong pagkakaiba? Kita mo, kung binabasa mo lang diretso, hindi mo Yung pagkakaiba, mga magulang at mga kapatid, ibalik po natin sa John 15:26. Okay? Datapwat, pagparito ng mga ngaliw na aking susuguin sa inyo. Next verse, yung isang verse, 14. Datapwat ang mga ngaliw sa makatwid bagay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Ano nakikita ninyo? Sino magsusugo? Ha? Ang Ama. Ha? Anong pagkakaiba doon sa ano? Punta tayo sa next chapter. Datapat paparito ang mga ngaliw na aking susuguin sa inyo. Sino magpapasugo ngayon? Ha? Si Kristo. Ha? Ilan sila ngayon? Isa lang. Parehong sinabi nila. Di po ba? Naiintindihan po ba ninyo? Ha? Sa unang verse kanina, ang magsusugo ang Ama. But dito, ang sabi ng Panginoon, dapat pagparito ng mga ngaliw, ang Comforter, ang Holy Ghost, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. Sino magsusugo? Si Jesus Christ. Amen. Alam po niyo, marami pong mga napakagandang topic sa Biblia. Every day, God is revealing something from us. Amen. Nagre-reveal ang Panginoon. Ang Bible, wag mo sabihin, nabasa ako ng Bible, brothers and sisters. Kahit basahin mo araw-araw yan. Ang Lord, ang Diyos, iba't iba ang kanyang message sa iyo every day. Every day, brothers and sisters. Amen. Meron pa po tayong 10 minutes, okay lang. O kung tapusin natin na 2:30. Napakaganda po ito. Ayaw kong tapusin ito. Ayaw kong iwanan kayo na hindi po tapos. Amen. Marami po. Malawak po ang doktrina ng One God Bible. Sa One God doktrina ng Bible. Malawak. Napakagandang mga topic. Amen. Amen po ba? Ano ang Diyos? Ito pang katanungan. Ang Biblia po ang sumasagot dito. Ano ang Diyos? Ang sabi dito John sa chapter 15, verse 26. John chapter 4, verse 24. ang Diyos ay Espiritu. Amen. At ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya kapag nagwo-worship tayo sa Panginoon, mga magulang at mga kapatid, huwag tayong mag-isip na si Kristo nakapako, yung ini-imagine natin si Kristo may bigote, kung ano-ano. Hindi po, walang nakakita sa itsura ni Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon, sambahin natin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinong katotohanan? Si Jesus Christ. Amen. Huwag kang magtanim ng iba't ibang mga anyo sa pagsamba mo. Amen. Magsumamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Ngayon, ilan ang Espiritu?
Tatanungin mo yung kabila, tatlo sila. Maging sa loto, lagi niyang nilalagay yung unang letter, 3. Makakita lang ng 3, ayan. Amen. Ilan ang Espiritu? Ang sabi po ng Biblia, Ephesians chapter 4, verse 4. may isang katawan at isang Espiritu. Isa lang ang Espiritu. Amen. Isa lang. Amen po ba? Isa lang ang Espiritu. Ngayon, kung isa ang Espiritu, ilang ang Diyos? Kung sinabi mong 3 Diyos, kontradiksyon na sa Bible yan. Amen. Samantalang ang Biblia mismo, pinapayag niya na isa lang ang Espiritu. Ngayon, kung... Amen. Okay na po ba? Amen. Tingnan po natin. Next verse. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Kung isang Espiritu, ilan ang Diyos? Dinggin mo Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isa lang ang Panginoon. Isang Espiritu at isang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. Ngayon, tanungin natin si Isaiah. Isaiah, ilan ang Diyos? Isaiah chapter 44, verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng ari ng Israel, at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una, I'm the first, and the last, and besides me, there is no God. At liban sa akin ay walang Diyos. Amen. Isa lang ang Diyos, brothers and sisters. Amen. Ngayon, kung tanungin naman natin si Jesus Christ mismo, Jesus, ilan ba kayo? Mark chapter 12, verse 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo. Amen. The first of all the commandment is, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Amen. Iisa. Mismo ang Panginoon ang nagsabi na siya isang Diyos lamang. Amen. Hindi ba pamumusong ang kanilang ginagawa? Hindi ba pamumusong yan, brothers and sisters? Amen. Maging ang mga eskriba na nagpe-persecute sa katawan na yan, sa Diyos na yan, ano ang pinapatunayan nila? Mga eskriba na kumakalaban, naghihintay ng ibang tagapagligtas nila. Ano ang sabi nila? In next verse. Mark chapter 12, verse 32. At sinabi sa kanya ng eskriba, sinabi kay Jesus, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y isa at wala ng iba liban sa Kanya. Amen. Mga eskriba yan, brothers and sisters. Amen. Ano pang hanapin mo? Bakit napakahirap sa'yo na maniwala ng Diyos sa isa lamang? Sapagkat yan po ang binubulong ng kalaban sa atin. Yan po ang binubulong ni Satan sa atin. Tingnan mo ngayon, walang inaantok. Ha? Walang inaantok isa man. Kala nyo, hindi ko kayo pinagmamasdan? Why? Sapagkat hindi makapasok ang kalaban. The power of God is here. Pinapayag natin ng Diyos ay isa lamang. Wala nang ibang Diyos, liban lang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Si Apostle James, anong sabi? James chapter 2, verse 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Brother John, mabuti ang iyong ginagawa. Maging ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Amen. Imagine, maging mga demonyo, mga demongkal na yan, naniniwala ng Diyos ay isa lamang.
Nanginginig pa sila. Eh ikaw, kung hindi ka naniniwala, masahol ka pa sa demonyo. Di po ba? Napakaliwanag. Ano pang hanapin mo, brothers and sisters? Hindi mo ba kayang i-depend ang pananampalataya mo ng Diyos sa isa lamang? Bakit nag-struggle ka? Anong nasa isipan mo? Anong nasa utak natin? We cannot even depend our faith in the name of the Lord. Dapat may depensa po natin yan upang magamit ka ng Panginoon, brothers and sisters. Amen. Ngayon, kung isa lang ang Diyos, sino talaga ang Diyos? Ang Biblia po ang sumasagot. Ano po? Ano pong sinasabi? Sa aklat ng 1 Korinto. Corinthians chapter 8, verse 6. Ngunit sa ganang atin, ang sabi ni Paul sa mga Korinto, ay may isang Diyos lamang. Ay may isang Diyos lamang. Ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Yesu Kristo. Amen. Isang Diyos lamang. Wala po tayong makikita ng 3 persona sa Biblia. Huwag mong paniwalaan yung hindi nasusulat. Amen. Brothers and sisters, diyan nakasalalay po ang kaligtasan po natin. Ako ayaw kong mawala sa mundong ito na tuloy-tuloy ako sa impyerno. Eh kahit ako'y napupuyat, sige pa rin. Basta't aawak ako sa aking pananampalataya at susunod ako. At susunod ako sa Panginoon. I will try to depend my faith in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sino si Kristo? 1 John chapter 5, verse 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya ng totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Amen. It means to say, kapag nakilala natin ng tunay na Diyos, tayo dapat maging totoo rin. Hindi tayo maging hipokrito. Yung ugali natin, di yung pakitang tao lamang. Pag nasa church ka, banal ka. Pag nasa labas ka, inaaway mo yung asawa mo. Eh kung minsan ikaw ang sinusuntok ng asawa mo. Hindi po ganyan, mga magulang at mga kapatid. Kapag alam natin ang tunay na Diyos, dapat makita sa atin ang pamumuhay ng isang tunay na maka-Diyos. Amen. Pagdating sa taanan mo, iba na yung kumokontrol sa'yo. Maging sa mga sahod mo, hindi nakikita ng asawa mo. Hindi po ganoon. Mamuhay tayo na bilang isang tunay na Kristiyano. Kung naghanap buhay po tayo mga kapatid, para sa pamilya po natin yan. Amen. Huwag mong itago yung sahod mo sa asawa mo. Kung pwede lang, pag nag-withdraw ka, isama mo. Paglabas sa ATM. Alam po niyo, that's a part of life. Totoo po yan, mga magulang at mga kapatid. Ako sa totoo lang, kapag sahod na, sinasama ko si pastora. Kapon lang hindi nakasama dahil inuubos siya, no? At dumaretso na ako. Pag-uwi ko, nakasolve. Dear, ito, bahala ka na dyan. Tapos bibigyan ako ng, ito yung pangkuswelo mo. Masaya ang tahanan, brothers and sisters. Kasi alam ko ang totoo. At dapat ipamuhay din natin ang makatotohanan, brothers and sisters. Huwag tayong maging showmanship, ano po. Amen. Amen po ba? Napakasarap po mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. John chapter 5, verse At tayo po'y 39. magwawakas na. Kaya kung ikaw ay naniniwala na tatlo ang Diyos, brothers and sisters, ngayon pa mangilabot ka na. Wala bang nangingilabot dito? Totoo ang sinasabi ko. Trinitarian, it is not a doctrine of the Bible. I can tell you and I can prove you. Kahit may nakikinig sa labas,
ng bansang ito, I can prove you that Trinitarian, it is not from God, but it is from man. Amen. Hindi doktrina ng Bible yan. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay naliligaw na, ito ang tamang oras para magbago ka na ng pananampalataya mo. Baguhin mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Baguhin mo at titingnan mo kung ano mangyayari sa buhay mo. Malaking pagkakaiba, brothers and sisters. Malaking pagkakaiba. It is a blessing. Kaya, nananawagan ng Panginoon, brothers and sisters. Nananawagan ng Panginoon sa ating lahat. Anong panawagan ng Panginoon? Ito ang paalanan ng Panginoon sa atin. In next verse, John chapter 8, verse 32. Saliksikin natin ang katotohanan. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kapag ikaw ay nasa katotohanan na, brothers and sisters, sa tamang pananampalataya, ma-observe mo ang buhay mo, ikaw ay magkakaroon ng kalayaan. Kapag wala ka sa tunay na Diyos, bilanggo ka ng kahirapan. Bilanggo ka ng kawalan. Wala kang kapayapaan. Balisa ka. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan ka matutulog. Why? Sapagkat ikaw ay bilanggo. Bakit? Sapagkat ikaw ay wala sa katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Siya magpapalaya sa iyo. Amen. Lahat tayo merong mga minimiti, merong mga weaknesses sa buhay po natin. But if you know the truth, doon lang po tayo magkakaroon ng kalayahan. Next. John chapter 8, Sinabi verse ko nga sa inyo, 24. na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsasampalataya na ako nga, ang Kristo ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. I said therefore unto you that you shall die in your sin if ye believe not that I am He, you shall die in your sin. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga magulang at mga kapatid, Kapag hindi ka naniniwala na ako nga, ay mamamatay ka sa iyong kasalanan. Kaya ang sabi niya sa Exodus 3:14, I am that I am. Ako nga. It means to say, ako ang Diyos ngayon, noon at magpakailanman. At ako rin ang Diyos na darating. Kapag hindi ka naniniwala, brothers and sisters, na siya rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang sabi ng Biblia ay mamamatay ka sa iyong kasalanan. Amen. Tayo po'y tumayo. Lahat tayo may likod, di po ba? Amen. Lahat tayo may likod. Sinong walang likod dito? Likuran. Magsabi ng amen. Ha? Sino yung walang likod dito? Lahat tayo may likuran. Ano po? Makatwiran ba na sasabihin mo na may likod ako at hindi mo naman nakikita? Makatwiran po ba yun? Ha? Makatwiran. Di po ba? Ngayon, kung gusto mong makita ang likod mo, o itong likod ng ulo mo, anong dapat mong gawin? Kumuha ka ng salamin. Salamin doon, makikita mo ang buong katawan mo, di po ba? Amen. Ano ang salamin? Sa spiritual, that's the Word of God. Amen. Ang Word of God, siya pong nagpapakita, hindi natin nakikita. Maliwanag po ba? Kapag nag-concentrate tayo sa mga bagay na hindi nakikita, mapalad ka. Amen. Lalo sa spiritual. Amen po ba? Kaya, ang tao na wala na sa kanya yung nature niya, maraming mga miracles na pinapakita po ang Diyos sa atin. Maraming miracles. Unang miracles, hindi pagkukulangin ng Diyos ang buhay mo.
Katulad nung patutuo ni Brother Gary nung isang gabi, hindi nawala sa isip ko yon. Mula nung nakilala lang tunay ng Diyos, hindi na nawalan ng pagkain yung mesa nila. Maging dito sa Pilipinas. Totoo po yan. Maging refrigerator mo, hindi mo nawawalan ng pagkain yan. Laging may naka-store. And that's one of the greatest testimony ng isang Christian, ng isang binago ng Panginoon. Makikita po natin, yung damit mo, dati punit-punit, but kapag nasa Panginoon ka, wala. Puro mga signature, sabi nga ni Pastora. Puro mga signature. And that's the blessing from God. Amen po ba? Brothers and sisters, gusto mong matutuwa ng salita ng Panginoon? Gusto mong manumbalik sa tunay na Diyos? Gusto mong i-renounce ang iyong pananampalatayang walang kabuluhan? Kung meron ka pang ibang mga pananampalataya, liban sa isang Diyos na nag-iisa, you can renounce right now. Sino po ba dito? Lahat po tayo pumikit. Pumikit po tayong lahat, mga magulang at mga kapatid. Maging sa likuran. Sino pa ba dito sa inyo ang may maling pananaw patungkol po sa reliyon o sa relationship po natin sa Panginoon? Taas mo ang kamay mo. Kung meron ka pang maling pananaw at hindi ka pa naliliwanagan, liban lang sa araw na ito. Actually, hindi pa po talagang sufisyente ito. Marami pa kaming may bibigay na mga evidences ng Diyos ay isa lamang. Itaas mo ang kamay mo, sister. Kung ikaw ay meron pang confusion sa buhay mo, sa faith mo, you can raise your hands. Last call na lang po ito. Last call. Kung meron ka pang ibang pananaw, I'm not convincing you, brothers and sisters, na ikaw ay makasama kita. No. I'm convincing you na malaman mo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan siyang magpapalaya sa iyo. Hindi kita kinukumbinsi na makadagdag ka sa maliit na grupo na ito. But I want to convince you right now na ikaw ay magkaroon ng tamang kaligtasan at tamang kaalaman patungkol sa Diyos na ating sinasamba. Last call. Taas ang kamay mo, brothers and sisters. Alam ng Diyos ang iniisip mo. You cannot hide anything from God. May tago mo sa akin sa oras na ito, but from God. Hindi mo may tatago ang lahat ng nilalaman ng puso mo at nakatago sa buhay natin. Ang sabi ng Biblia, ayagman o liim ay ipagsusulit natin. Amen. Dito nakasalalay ang ating kaligtasan. So wala po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal, Diyos na mapagpala, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng revelation mo na ipinayag sa amin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat wala kang niliim sa amin. Ang lahat ng mga bagay ay ayag para sa iyong kapurihan, Panginoon. Salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay po namin, Panginoon. Lalong-lalo na sa pagbabago ng aming lupang katawan, pagbabago ng aming mga ugali, pagbabago ng aming pagsamba sa iyo. Salamat po sa hapong ito, Panginoon, sapagkat damang-dama po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Sapagkat ayon po sa nasusulat, kung nasaan ang Espiritu, nasaan ang kalayahan. Salamat po, Panginoon, sa nakalipas na isang buwan, na guidance mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinagkakalob mo sa amin. Maging ang mga kinakain po namin araw-araw. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming great provider. Maging ang mga sahod po namin. Salamat po sa aming mga employer.
na bilang daluyan ng iyong pagpapala sa buhay po namin. Pagpalain mo po ang bawat employer namin sa apong ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat binago mo po ang aming faith. Salamat po, Panginoon, sapagkat dakila ka, banal ka, Panginoon. You are the perfect God. Liban sa iyo, wala ng perfect God at banal, Panginoon. Sa hapong ito, pinagkakatiwala po namin sa inyong mapagpalang kamay. Sa iyong mapagpalang kamay ang lahat ng bagay na pinangahawakan po namin sa mundong ito, Panginoon. Lord, huwag mo pong hayaan na mawala ka sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ang siyang patuloy na mag-aari sa amin ngayon at magpakailanman. Lord, dinadalain ko rin po ang lahat ng may sakit at karamdaman sa oras na ito. Saan man po sila naroon, Panginoon, we ask you, Lord, to heal them by the power of your name. Heal them, Lord. Nawa, Panginoon, lahat kami magkaroon po ng pusong mapagkumbaba. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, from verses 10 to 11, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. That Jesus Christ is Lord. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking samot dalangin sa natatanging pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Peace be with you, brothers and sisters in Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dapat po tayo magharap dahil isa lang ang Diyos. Hallelujah. Mega lang. Mega lang. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Mega lang! Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Mega lang! May saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Praise the Lord! Hallelujah! We love you, Lord Jesus. Amen. Amen. God bless you.
Diyos ang manunubos. Jesus, isa ng iyong kabutihan at katapatan, pinagdiriwanglan. Nag-iisang Diyos ang manunubos. Jesus, dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan.